Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection is entitled Jesus, the Bread of Life. Okay, let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. The crowd said to Jesus, "What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." So they said to Jesus, "Sir, give us this bread always." Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, sa akin, pwede bang dalawa? Oh, sige. Kung yun ang Ah, natanggap mo eh. whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Actually, yung will never hunger and will never thirst. So, yan ang pinaka gustong-gusto natin marinig, lalo na mga tao, no? Yun, yung mga nandito sa sumusunod kay God. Kasi, saan ka makakakita na hindi ka na magugutom tsaka hindi ka na mauuhaw? Eh, yan yung need ng tao. So, dito, parang sinasabi ni Lord, parang mag-iisip ka, ano kaya yung ibig niya sabihin? Kunyari, yung nandito ha, kunyari, nandyan ako sa loob ngayon. Iisipin ko yun. Ano yun? Ano kaya yung ibibigay niya na hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw, eh di mamamatay ka pagka ganon, di ba? So, ibig sabihin, it gives us, wisdom, no? Para mag-ponder tayo kung ano kaya yung ibig sabihin nun. So, ibig sabihin nun, binanggit din kasi dito yung his father, no? Gives him bread, the true bread from heaven. Yan. So, kasi yung iniisip nila dito, yung bread na kinakain. Hindi yung bread na para hindi ka na magutom at saka yung bread na iniinom na para hindi ka na mauhaw. So parang ang sinasabi lang dito na, ewan ko ba't hindi na lang diniretso na kay God, sa bagay, sinabi niya na dito, no, yung na kung maniniwala kayo sa akin at magta-trust kayo, sabi niya, you will never be hungry and you will never thirst. So, grab na natin dapat yung opportunity, sinabi na niya yun eh. Mm. 'Di ba? So, pag ginrab natin, sige, Lord, ikaw nang bahala. So, tignan na ngayon natin kung ano yung sinasabi niya yun. Mm. Kasi hanggang sa hindi mo subukan,
hindi mo malalaman, Mm, di ba? mm, mm. Okay. So, ang sinasabi mo, yung inintroduce ni Jesus na bread of life, ay mahirap talaga maintindihan. So, dapat yung mga tagasunod niya ay talagang buong-buo ang tiwala sa ating Yeah. Panginoon. Totoo. So, hindi naman pababayaan ng Panginoon na um, nalilito sila eh. Magtsatsaga ang ating Panginoon magpaliwanag sa kanila yon. Okay, that's good. Ang sa akin naman, ini-introduce niya yung bread of life. Ay hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw. Siyempre, hindi maintindihan ng mga tao yon. Pero sinabi na niya, yan ay manggagaling sa langit. Hindi yan sa tao manggagaling sa langit. Pinakamabigat na sinabi niya, at ako yung bread of life. Yun na yung yung kanyang sinabi. So medyo mahirap talagang unawain yan. Kaya nga, pagka sabi niya yun, alam ni Jesus na matagal na silang sumusunod sa kanya at na naniniwala na sila sa kanya. Pero this is one parang bagong concept na kanyang ibinibigay sa kanyang disipulo. Yan, medyo mahirap, but tama yung sinabi mo, it has to be yung trust ng kanyang mga tagasunod. Siguro tinetest na rin niya, no? Pwede na sigurong, sabi ni Jesus, siguro pwede ko nang sabihin sa kanila ito. Okay, sige. Okay, so ang sabi mo is bread of life kasi meron bread of the stomach. So ito bread of life. Ibig sabihin life. Pag sinabing life kasi buhay. Ngayon, yung sinasabi pa niya na klase ng bread of life, yung may buhay. Sabihin, buhay ka, hindi ka mamamatay. Parang ganun yun, ano? So, ang tama din yung pick up ko din doon sa sinabi mo na parang ito yung time na napili ni Lord na sabihin sa kanila, lalo na sa mga followers niya. Eh nakita mo naman kung ilan yung followers ni God. Sa 12 disciples lang talaga sila. Pero tingnan mo naman, eh hanggang ngayon, buhay na buhay pa yung Catholic faith, di ba? So nagsimula lang si Jesus, tapos yung 12. At yung 12 na yon hindi pa talaga sila knowledgeable, di ba? So, ganun talaga kaano yung spirit no na pumasok sa mga disciples because of the bread of life na una nilang pinaniniwalaan. And tama rin yun na sinabi ni Jesus, siguro ito na yung time. Parang ito na yung mas malalim na pananaw. So, di ba, minsan tayo, pag nagdadasal nga tayo, parang lumalalim. So, yun yung intindi ko. So, yung ano naman, yung message sa atin. Yung message sa atin, parang ito nga, na sinabi na, lumabas na tayo sa shell natin. No, kung tayo nagdadasal tayo ng rosaryo, ng Our Father, ang galing-galing na natin magdasal, no? Memorize na natin, no? Lahat, no? Minsan nga, ilubina na may memorize natin. Pero, lumabas pa tayo doon, nung maging mas deeper pa tayo, na hindi lang basta yung dasal ka ng dasal. Yun, maraming grasya. Pero may mas malalim pa kung alam natin na yung dasal natin eh talagang nakatuon kay God. Kasi minsan wala pa tayo sa sarili, parang memorize lang natin. Pero kung talagang magiging mas malalim tayo, yung pagdadasal natin, hindi to parang tape recorder lang na nagdadasal. Kasi lalo na kung memorize mo. Minsan nga nasa misa ka eh. Kung very ano ka dito, yung faith mo talaga, nagtitiwala ka na doon sa bread of life na sinasabi na si God talaga yung nandun. Tahimik ka to, talagang nakikinig. Iba nga umiiyak pa eh pag misa. Eh yung hindi pa talaga yung nagtitiwala pero hindi pa ganun kayo parang surrendered everything kay God, ano? Hindi pa talaga yung talagang believe na talaga. Eh, kung saan-saan tumitingin, paano ka makakonsentrate, yung parang ganun. So, this is the time. No? Lalo na kung narinig nyo ngayon dito sa reflection natin, sa message ni God, na
lumalim po tayo. At wag lang natin isipin yung bread na pagkain para mabusog tayo. At pag nagutom, kakain na naman tayo. Yung bread na sinasabi ni God, si Jesus mismo na sinabi niya na si God ang bread of life natin. Para tayo mabuhay ng walang hanggan. Okay. Walang gutom kasi walang hanggan. Yeah. Amen. Okay. So, yung bread of life, ito yung ngayon yung kailangan nating unawain. Because lumalabas dito sa inintroduce na ito, yung bread of life. Parang ito ang isa sa pinaka-importante sa ating buhay pananampalataya. Kasi nga, biro mo, ito yung magbibigay sa atin ng nourishment para hindi tayo magutom, hindi tayo mauhaw. Ang sa tingin ko, Jesus is referring to the spiritual life natin. Kasi yan yung buhay natin na konektado talaga sa ating Panginoong Jesus and connected tayo sa ating Diyos Ama. So that ang bibigyan natin talaga ng nourishment ay yung ating spiritual life. That is very important. Ngayon, ito ang parang sinasabi doon sa spiritual life na yan. It is the one that comes from heaven. Si Jesus ang pinadala ng Ama para magkatawang tao. So that means, ang gusto ng Diyos Ama ay makapiling natin yung ating Panginoong Jesus para tayo ay talagang kumonekta sa spiritual life. So that means, nung pinadala ang ating Panginoong Jesus, we are connected spiritually. Abot na tayo sa ating Diyos Ama. Yung bread of life na yan is something that refers to Jesus. Tayo ngayon alam natin na si Jesus ay makapangyarihan. At siya ay sumusunod lamang sa mga iniuutos ng Diyos Ama. Talagang faithful yan. And yung kanyang ginagawa is the very example para matanggap natin yung bread of life na yun. Kaya nga, biro mo, lahat na ginawa dahil dati tigas ng ulo kasi hindi nila nakikita. Kasama-sama na nung ating mga ninuno, si Jesus, in real life, hindi espiritu. So parang naging bridge talaga si Jesus, from our earthly life papunta sa spiritual life. Nagkaroon talaga tayo ng tulay para talagang makarating tayo sa Diyos Ama. Now, I think this is the start. Pero sa ngayon, we have to focus on doon sa sinabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. That means we have to take Him as the bread of life. And siguro sa mga susunod pa yan, madi-discuss yan. Pero sa ngayon, focus tayo doon. That means we have to put all our trust in God para naman maniwala tayo. Ang mga ginagamit niya ay ang scriptures. Kaya tayo naggagawa ng reflection so that slowly mauunawaan natin yung mga gustong ipagawa sa atin ng Diyos Ama through our Lord Jesus Christ. So, sunod lang tayo. Ano ba ang ating venue na nagagamit to grow in our spiritual life? Yung ating simbahan. So we have to go to church, avail of all the sacraments, lalong-lalo na. Ayoko muna nga pangunahan yan yung ating pagsimba. Because it is where we receive Jesus in our spiritual life. Dati, once a week lang kami nagsisimba. Kung ano yung obligation.
Pero nung kami ay nagkaroon na ng mga service na nagsaserve na kami sa simbahan, sa aming community sa Couples for Christ, nagdagdag kami ng aming pagsimba. Dito sa pagsimba na ito, merong communion. And we believe that is where God gives us, parang visibly nakikita natin na kinakain natin yung hostya. And yet, there is an invisible reality na merong kumikilos sa atin to transform our lives. So yun, naramdaman namin yun. Because lalo kami naging passionate sa aming pagsiserve sa simbahan and naramdaman namin na hindi kami madaling mapagod kahit na gaano kahirap ang ginagawa. Now, paano kami magtitiwala sa ating Panginoon? Sa ngayon, nadagdag, lately, nung kami talagang parang hirap na sa aming ginagawa. Because yung aming sinundan na programa na inintroduce ni Pope Francis, yung Pastoral Accompaniment Program, yung inclusive community na yan, wala kaming pinipili. Everyone is welcome. Kaya yan po ang nakita namin that we need to grow in our life. Unang-una na yung Eucharist. Now, this reflection, ito po ang nakakadagdag talaga ng gusto sa amin. Amen. Okay? So, we'll see you again tomorrow in our coffee time with God.